2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. 2 Timothy 3:16 from siguro alin na to sa 15. 2 Timothy 3, verse 15, 16, and 17. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ay ini nga mga verses, madamo na nga mga bisis nga pirmita ginabasa ini, kag pirmi naton ginatagan sang pagtuon, no? Kaguyag kita liwat nga balikan ini nga pagtuon kuno makita natin naman sa sini nga mga verses diri. Now, sa verse 16 gaw na kita diri sa linsang Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Ang bugos nga kasulatan gin hatag sa Dios pagi sa iyang inspiration. Ang inspiration, kadwa mo lang ni siya mabasa sa Biblia. Ang word na inspiration, according sa mga nagapakita man sa tutuon, nagalin ini daw sa Griego nga theopneustos. Theopneustos. Ang bot na tilingon diri sa Griego nga tiga na theopneustos, at yung Theo diri gambal kang God, no? Ang Neustos diri gambal kang pneuma, hangin mo, wind ang sa Griego, pneuma. Diyan marang tawag na pneumatology, the study of the Holy Spirit. Tibot sa lingon na ang Theopneustos ngini nagambal kang God's breath, ginhawa sa Dios, ang tinaga na inspiration. Ang bungkos na kasulatan ginhatag paagi sa ginhawa sa Dios. Ang murang ang buot niya sa lingon, ginhawa. So therefore, ang Bible ngayon nga ginakaptan ta, still siya material, visible, makita, pero ang pulong ay nigali nga ari sa sulod sa amo nga papel, nagambal kang pulong ng Dios nga amo ang nagalin sa ginhawa niya. Mura lang sige ako sa nagligad nga ang pulong sa Dios nagalin sa iyang, no? Therefore nga doktor nga nagambal kita, nagasungaw ang hangin ngalin sa tanfang. May lingwahe nga maintindihan naton. Kaya ina nga lingwahe, ina nga pulong, pwede sulaton sa spell. Okay? Ang nga manging dokumento siya, no? Kaya mo marang pulong kang Diyos. Ang Diyos nga hindi makita, naghambal siya, ginsulat kang mga propeta, ginsulat kang mga apostoles, ang iyang apulong sa papel, kag ini karon ang iya pulong nangin Biblia na sa aton nga kapanunan, sa aton kamot ari na ang iya pulong, no? Kag kamo ni nga bisan ang Bible nagapakita nga ang word of God ginambali na siya nga oracles of God, the oracles of God. Oracles, it means oral, no? Halin sa oracles. Gintawag mara sa Bible na scriptures. Scriptures. Okay? Kung sa Old Testament naman, sa the book of Psalm chapter 19, verse 1, dulong sa verse na 150, na pinaka-verses na dira, kada verses dira ginasubit dira kung hindi gani ang tinaga nga law, mera man nga word,
statutes, ordinance, ano pa ginadira ng mga tinaga, mga commandments, okay, decrees, decree, do, mura lang, ginagdira, no? So, kada verses, every verse, ginasambit ang pulong sa Diyos dira. Okay? Kaya mo man dyan, ang Biblia, o ng pulong sa Diyos, ginahambal nila na oracles, no? The oracles of God. In Romans chapter 2, or chapter 3, verse 2, ginasambit nila. In Romans chapter 3, verse 2, sa atong mga Biblia. Siling dira, much every way to flee, because that unto them were committed the oracles of God. Ang oracles sang Diyos o kung ang pulong sang Diyos gintugyan sa mga katauhan niya mismo nga mo ang mga Israelites. The oracles of God. Ang word na oracles mabasa man sa 1 Peter chapter 4 verse 11 kag sa Hebrews chapter 5 verse 12 ang words na oracles. Ang scripture, ang pulong sa Diyos, ginahambal man na scripture. Scripture, iti script na. Sinulatan. Okay? Ginsambit sa the book of, chapter 4, verse 3, ang tinaga na scripture. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. So, scripture. Ginsambit man sa Romans chapter 9, verse 17, ang tinaga na scripture. 9:17. For the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So, ginsambit na sa verse 17, scripture. Kag ang katingalaan pagid, kaya ang scripture, nagahambal. Amara ka ni paintindi ang scripture, papel. Kumuto ni sila itong hindi, no? Kundi ang pulong, nga, ang, I should say, ang oracles of God, ang word of God, ang mga pulong nga sa nasulat sa sining scripture, sa sining papel. So the scripture saith unto Pharaoh. Pero tanawon ta dito sa may the book of Genesis, ang naghambal sini direkta, muni ang pulong sa Dios naghambal kay Pharaoh pagi kay Moses. Okay? Scripture. Romans chapter 16 verse 26, Galatians chapter 3 verse 8, mabasa ang tinaga dira nga scripture kag sa iban pa nga mga verses sa sining Biblia, no? Kag ang pulong sang Diyos, sinatawag na oracles of God, scripture, gintawag man na ordinance, statutes, no? Okay, word, ang word, ang commandments, ordinances, nagambal kang words of the Lord. Sa iban nga mga kwan, ang pulong sa Diyos sa ating panahon, o kung ginatawagin na manuscript man, no? Para sa iban, manuscript, hindi na tinagatang Bible ang word ng manuscript, kundi sa mga Bible scholars lang no, sa unang panahon. Ginatawag ng manuscript. Kahit script, no? Sinulat kang pagi sa 5. Huwag kita sa nabasa na word ni manuscript, direkta halin sa Biblia. Luwas sa tinaga na oracles, the scripture. Ang manuscript, siyempre mano-mano, no? Sulat sa alima, handwritten o kung typewritten document. Amura ang manuscript nga nagahambal man kang pulong kang Diyos. Now, ang siling dito kay nasa verse na ginbasa naton in
2 Timothy chapter 3, verse 16, nga nagasiling all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Ang word nga profitable, mapinuslanon. Mapinuslanon. Mapinuslanon sa ano? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa aton pang profitable for teaching, pagtudlo sa doctrine, reproof, no? Correction, training in righteousness. Mapinuslanon ang pulong sang Diyos. Okay? Ang iban niya nga prophet, lain ang interpretation ng iban, ang prophet iyaya, material gain, no? Money, murang nila pag-intindi sang prophet. Ang tungod sa negosyo, may profit, no? May tubo. Material gain iya ang pag-intindi sa ibang prophet, no? Diri sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sila na Apostle Pablo diri. Ang ini nga prophet pabahin ini sa physical exercise na may mapinuslanon, no? Ang word ng prophet. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. So may tinaga kita dira nga mabasa na profited o profitable ang pag-exercise inside sa itong lawat, mapinuslanon, no? May tinaga man diri nga prophet in Titus 3:8. The book of Titus, chapter 3, verse 8, nga nagasuling, this is a faithful saying, and these things I will that thou firm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. May tinagadilan na profitable. Pinuslanon ang pag-maintain naton sa good works. Tapos na nag-Christian kita, siyempre, si Jesus sa buhi naton, amo marasigulang ginambal ni Jesus na let your light so shine before men. Kaya si Jesus light kita, light man, no? Gisbet man Jesus ganing you are the salt of the earth. So ang light kag salt, therefore profitable, mapinuslanon. Kung saan naton gamiton ang asin, saan naton gamiton ang light, profitable ina. So ang good work naton, tapos nga nag-Christian kita, importante man i-maintain naton. Kay the more nga ginapakita ta, gina-reject ang kabuhi ni Kristo Jesus, paagi sa itong nga kabuhi, mag-glorify nila ang Diyos, no? Okay? So, sila sa Bible, maintain good works. These things are good and profitable unto men. Mayari man na tinagadring na prophet. In Matthew 16:26, lain niyang prophet, ang ginaintindi nila ang prophet, iya is, natin kay na material gain, like money, wealth, kung ano pa, no? In Matthew 16:26, siling ni Jesus, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Siling ni Jesus, ano ang maginansya kang tao? Kung maangkon niya ang bilog nga kalibutan, kag mawala niyang iyang kalag, ano ang mabaylo sa tao sa iyang kalag? Tumini nga ang profit dire, no? Gambal kang material gain, no?
amo na ang pagintindi sa sininga bersikulo nga ginahambal ni Jesus. Di karon, ang ginbasa natin kay na ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 nagambal sa um, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Dapat nga mangin profitable sa doctrine, sa teaching, sa reproof, correction, and instruction in righteousness. Ang pulong sa Diyos para sa aton. Mapinuslanon ang iyang kapulong. Ang Biblia diri nagsanggip una sa word diri nga doctrine. Ang doctrine importante ni siya. Namo bisan gani ang every religious organization may doctrine na niya. Bisan gani ang politics, no, may political doctrine man. Ang medicine may doctrine man ra. Ang law, no, tanan, no, may mga doctrine. Ilabi na gid ang Christianity, ang Biblia, ang pulong sa Dios nga ginsugdan ni Kristo Jesus, may ara siya nga doctrine. Natingala gani ang mga Pharisee kag ang mga Sadducees ang doctrine ni Jesus sa nila, it is new. Bago ini yan. Nga mabatian namo na. Ano ini nga kay ang ina nga doctrine with an authority. Natingala ang mga kwankaryan, mga Pharisee kag mga scribes. Sa time ni Apostle Paul, bisan gani ang mga grupo kang mga philosophers, no, mga Stoics and Epicureans in Acts chapter 17, gakatingala ang doctrine ni Apostle Paul. Na siling nila mag-uwi niya, mga palamatinan. Abi, sulo, tindog ka dira, ay mamati kami. Kaya ni, nga ang Biblia, may doctrine ang Biblia nga daan. Nga ginatudlo diri, kag amo nang ginasubay sa mga sa Christianity nga matutod, biblical Christianity. So, ang doctrine kang amo ra ginambal diri nga profitable for doctrine. Kay ang doctrine ginatabig ni siya nga backbone. Sikag, no? Kaya murang backbone ang isda dapat may sikag. Tingala kita nga ang isda ang matamig na sikag niyan sa ikog, no? Ang ikog, itong ikog gapanbay nagado propeller na siya. Dapat na ang ikog may bastog na tulan, no? Para nga ma-propel niya. Move niyang lawas niya. Amo man ang taho, no, ang sapat dapat may sikag, may tulan, kaya amo rin ang pamakod na. Structure ang iyang lawas nga maninbukod. Kung mahuyang ang tulan, di siyempre mahuyang man, no? Ang aton nga aton nga standing. So doctrine is like a backbone. May tagpuon sa Biblia, binagid ang the doctrine of the right division of the Bible. Ang Biblia, kung hindi mo paggamitan, matuon sa right division. Hindi mo ma-plaster padlang ang Biblia. Ma-confuse ikaw. Kang pagtudlo dira, ambot kung paano mo kasunodon ang mga hitabo, no? Kung wala ikaw sang ginasunod dala na guide sa pagtuon, no? Pramidang nami kang the doctrine or the study of right division of the Bible, right division, namurang 2 Timothy 2 Timothy chapter 2 verse 15, dibla mo rin ng baldra. Study to show, no? Thyself, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Magtuon kung paano mo ipahayag ang imo kaugalingon, ipakita ang kaugalingon mo, isa ka man og pangabudlay, nga wala nagakahuya, sa pagsipad-sipad sang pulong sang kamatuoran. Rightly dividing the word of truth. Ang the word of truth, gambal kang Bible, pulong sang Diyos,
nga dapat may arang nga right division ang pagtuon kang Bible. Kay kung hindi mo pag right division, di siyempre confusion, no? Para sa aton. Alam mo ra ganing siling sang Bible, God is not the author of confusion, no? But ano gani? But of peace. Hindi ba laging sabi dira? Diyos siya sang kalingong, hindi sang confusion. So that kind of right division. Lain ang ginatudlo sang Biblia bahin abi sa promise niya sa Israel, promise niya sa church, ang promise niya sa ang Gentiles, no? Panahon tabi sa may 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Lang ng brother ni Apostle Pablo. 1 Corinthians 10:32. Nga siling diri ni Apostle Pablo, give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. Hindi maghatag sang kasandaran ukon sa mga Hudyo, ukon sa mga Hintil, ukon sa Church of God. Tatlo ka kategory din ginsubit, no? Ukon 3 classes of people. Siyempre, mga Hudyo, by blood, si Jesus Christ is a Jew. Dugo niya, Hudyo siya, by blood. Gentiles, nagambali na kang hidden nations, no? Mga nations bala na side sa Israel. Gentile nations ang tawag sina. Pag Hudyo man o kung Gentile, kung nagtuo sila kay Kristo Jesus na ila Ginoo kag manluwas, tawgon sila na church, Church of God. Mga Christians diya. Okay? So tatlo ka kategory. Pwede nga isa ka Hudyo nga nagtuo kay Kristo Jesus o kung ang Hintil nga nagtuo kay Kristo Jesus, pagtawgon na siya nga church, the body of Christ. So tatlo ang kategory diri. Sang o klase ka mga tao diri. May aran na division. Ano ang promise kag Dios sa Israel? Ano ang gin-promise kag Dios sa mga Gentile nations? Kag ano ang gin-promise kag God para sa church nga mo ang the body of the Lord Jesus Christ? May aran na separation. Ginatudlo na kang Bible sa pagtuon naton tinatawag na right division of the Bible. Okay? So hindi siya confusing. Hindi, no? Maplastaran mo giliya kung anong ginatudlo kang Biblia. Dahil sa pagtuon sa right division, may mga bagay gani kita nga pwede ta masanggid, no? Pariyo abi kang ano pagtuon ni? May division man ang atan na 7 continents, no? Ano kaya? 7 continents. North America, South America, ano pa gida? Asia, Europe, Antarctica, ano pa gid? Basta may 7 continents kita, no? Ano pa gida gani? Ang Pacific Ocean, mga ocean natin nga rin, may kwan man. May division man, no? Pacific Ocean, Atlantic, Indian Ocean, Southern, and Antarctic, kaga Arctic, no? Ocean. Mga ocean natin, may division man gani. Just like ang atin nga land, no? May ara man nga division. Bisa nga nga atin nga balay, may division man, di ba, no? Hindi man pwede nga ang dining room, ang living room, ang comfort room, kitchen, may division, gidya ka namin kung mayroon nga division. Okay? Kaya mo man ra, no? Ang nga layer kang lupa natin, may division man. Okay? Ang dagat natin, nakita nyo sa YouTube na ang bisa ng dagat gani, hindi mag-mix ng tubig. No?
ginatanaw ko, kaga nakapamati lang ko, hindi mag-mix ang tubig kay tungod na kuno sa clay materials, labi na gid ko na ang tubig dito sa glaze, ano nito, ang katawag na nga glacial meltwaters, di siyempre siri na pa na, no? Masanag kag ma-clear ang tubig dira. Unlike sa tubig nga din sa Maraya sa Kwan, sa northern part kag southern part, mabugnaw dito ang north kag south. Di siyempre ang tubig nga din sa suba, medyo lubog ra kumpara mo sa glacial meltwaters, no? So hindi sila mag-mix, no? Amura gali. So may division gani ang tubig, no? Okay? Gintawag nila na nga water stratification. Okay, ang nutrients ko no, sang tubig dira don't mix. Hindi mag-mix sila. Ay namin na. Kaya mura gali ang nakita naton sa bahin sa gina-compare sa right division sa Biblia. Nga may mga bagay kita nga ma-discover nga may mga butang nga wara gani nagapa no. Mera gani mga tagli nga naga-separate, naga-divide. So, in other words, ng Biblia gali, amo man ra, may right division pa na. Agod nga hindi siya mangin confusing para sa atin. Kag, may isa pa gid nga ginatawag nila nga mysterious line. Ang mysterious line, ito ang nila nga Wallis line, o kung a foreign line, kay sa uri gali, hindi pwede nga ang mga hayop magtabok sa tiyak. Ginatawag nilang mysterious line o kung invisible line, kay ang kahawaan natin may line gali ra dyan na hindi pwede katabok ang ibang nga pistis dito sa ibang kontinente diri sa tiyak na kontinente. Siguro sa klima man ra, no? Mabatyagan guro ra kang sapat sa lawas niya nga hindi ko pwede ma-adapt ang ini nga klase kang temperatura. Mabatyagan na gani ra sa kawaan, mabalik ka sanda. Hindi ra sa naman dito dito, kaya hindi ra kasaw sanda dito kang klima. Ang kasapatan gali sa dagat, ang man ra. Pag makakross sila sa tubig to sa ibalon, mabatyagan man ra nga hindi nila ma-adapt ang temperatura kang tubig. Mabalik ra sanda. So, invisible line. Namin, no? Nga mga na-discover diri sa dugang nga pagtuon. So, ang nakita man natin diri sa Biblia, amo man ra, ang Biblia may arang nga right division. Okay? Kanami ang right division, ang dari nga hindi lang iban, hindi kanila na pambala nakita ang nami sa tining pagtuon, no? Sa padayon nga pagtuon naton, matukiban naton ina. Okay? So, right division of the Bible. Sa Bible College, nadamdaman ko lang ginambal ni isa ka maestro ko. Sila niya, sa kadlong pag-graduate ka mo, bisan diyan man ka mo dalon, diyan ka mo mag-ministry, sila niya, lumatakot yung inyong theology. Sila niya, tingin tanaw niya nga ang isa ka estudyante, mangin mabakad ka na tanang doctrinal stand, pulong sa Diyos, kung ang pulong kang Ginoo ginapanbala no amo ang nagatag kang kibakod sa tagpon padayon nato nga pagtuon ti sila niya matapos yung theology nyo hindi niya sa din kamo dalon ang nabangkad kamo no kung mga strong kamo in strength. Sa Bible College, matunaan yun ninyo dito, amo di ang theology ra, igambal kang theo means God, the study of God, about the science of God, theology, matunaan nyo pagid ang dira ang the study of the Lord Jesus Christ, no? About the Lord Jesus Christ, tawag na Christology, no? Tunaan nyo ra kung ano si Kristo Jesus. Okay? Ang iyang deity, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagka-manhood niya, humanity, matunaan nyo, no?
sa Bible. Christology. Ang pneumatology, the study of the Holy Spirit. May mga nagatuon nga siling nila, ang Holy Spirit daw is only, siling nga, it is just an active force. Siling lang, kwan lang ra, active force lang ra ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ginatudlo ang Bible, is one of isa sa ka-person sa Trinity. Okay? Ang Biblia, ang nagambal ka word na Trinity, pero makita mo ang unity sang three nga ini. And these three are, one, iba ginambal ka ang Bible. Okay? So, triune God. 3 in 1. May kape ka nga 3 in 1, no? Ang Diyos, amo mandra. Ha? And these three are one. Tigambal ra, no? Ang Holy Spirit is one of the members of the Trinity. Isa siya. Kag ini nga Holy Spirit is a person. Nga makikita na person kay mayra siya na intellect, emotion, and will. Mayra siya na kaalam, mayra siya nga balatyagon, kag mayra siya nga kabubuton. Ang rang nga pinaya nakita man sa tao, na ang tao may ara nga kaalam, may ara nga bratyagan, kag may ara nga kabubuton. Kamo marang Holy Spirit, therefore, hindi lang siya ordinaryo nga active force lang, kundi person gid siya eh. Person siya. Kaya tuglo kang Biblia. Dira sa isa ka pagtuon nga tawag nga pneumatology or the doctrine of the Holy Spirit. Ginatudlo man dito ang tawag nga about man, no? The anthropology, ang mamandra, no? The study of man, ang ginalingan kang tao, paano ang tao nagsugod sa sala, paano siya nahulog, ano ang kaintanan kang tao subong, kag ano ang tao sa palabuton. Ginsay-say rin ang Biblia about anthropology, the study of man. Gintudlo man sa Bible about the church, ecclesiology, mura the study of the church. Hindi lang ang church na building na tudlo, kundi ang church na the body of Christ, no? Ang lawas ni Kristo. Tigyan ka rin na pagtuon sa Kristo, sa ecclesiology, ginasambit mara ang mga local church, no? About the study of ecclesiology. Okay? Kan, ginasambit man dira ang the study of the scriptures, yung tawag na bibliology. Gastoon ka mo about Biblia, tingin-tunan nyo ang pulong kang Diyos dira, no? Mga sari-sari nga mga version kang Bible, kag ang Bible paano nga nangin na mapamatud-an gid siya nga pulong gid siya sa Dios, ginasay-say sa sina nga study about bibliology. Kag the study of angels, amo ang angelology. Ginatudlo man sa Biblia kung ano ang mga angels, no? Okay, angels, seraphims, cherubims, ginatudlo ka Biblia. Mga angelic na mga beings, no? Kag the study of Satan, demonology. Ara man ginatudlo man kang Bible. Ang eschatology, amo ang the study of the last things, ang mga gambaya kang prophecy, no? Bible prophecy. Ang pagtuon sa mga butang palabuton, ginatudlo kang Biblia. Okay? Kadyalang nagligad, no? May mga tao nga mahilig magtuon sa Bible prophecy. Di man raw ay mga problema ka rin. Namang Biblia do pero kang rutuon bala nga diyan rin ang mga ano pa kaya? Ang mga gamit kung paano mulutuon, no? Depende na lang sa cook, no? Kung sa chef, kung paano niya, himo ang iyalutuon. Nga mangin manami man siya no? Depende sa manong luto. Ti ang Biblia mo man radyan rin data na, pero depende kung ano ang pag-plaster, ang pag-arrange ng isa ka manugwali, no? O kung manunudlo sa pulong sa Diyos. Kung ang iyang panabi,
ang iyang gusto nga itudlo, prophecy, tigyan pa sa Bible, medyan man. Kung gusto siya doctrine, araman. Kung gusto siya do meditation, no, meditational o kung devotional na pagdala, pwede man, no. Tiwal sang malain ginadira. Kaya mo na sang Bible dito kinabasa ta nga all scripture is given by inspiration of God and is perfectable. Kung paano ta man gamiton nga itudlo ang pulong sang Dios inatanan hindi ra magbalik nga wara ti hindi mangin useless o kun useless sa Ginoo. Useful ina kag profitable ina basta ang pulong sang Dios. It will not return to him void. Hindi ra magbalik nga wala ti pulos para sa Dios basta ginawali kag ginatudlo ang iyang pulong. Ha? Kung situit ang ginawali ta amo ang pulong sang Dios na nagahatag naman sang pani sang mangin useful man sa nagapamati. Okay? Ang Biblia nagatudlo pagid sa soteriology kung sa pagtuon pa sa theology, no? Soteriology nagabutan the study of salvation. The study of salvation o kung eternal security. Ang salvation nga ginambal kang Bible may pang eternal security kag assurance of salvation. May mga tao hindi magpati kang once saved, always saved. O kung usas, no? Once na ang tao nakabaton kay Kristo Jesus nga Ginoo kag manuluwas. Huwag nagabalhin ang promisa kang Diyos kaluwasan. Hindi man pwede nga ang Diyos ginhatag niya sa bawian niya. Ang kaluwasan, hindi lang sila sa Bible, gift of God, regalo sa Diyos. Kung regalo, ang Diyos na pa kung ginhatag na raw, na raw ginabawi. Di ba? Kung ang tao maghatag, siguro pwede na bawiin. Pwede na nga i-remind ikaw. Anong imo kabarasyan? Ginhatag, may ginhatag, tibalikan mo man. Ang tao do mo na. So ang Diyos na wara ra. Ginatugro ra kang Diyos na libre. Wara ra tibayad. Once nga ginhatag sang Diyos, hatag na ra. Ang murang kaluwasan naton. Ang kaluwasan naton is a gift of God. Di ba in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ano ba niya? For by grace are ye, no? Saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaging sambit man sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal, no? Life. So, binatudlo kang Bible ng kaluwasan natin is the gift of God. Kagang ginapasigurado pag Ginoo sa aton ng kaluwasan once nga mabaton ron natin di ang regalo nga kaluwasan why ron da ginakuha kang Dios nanging benepisaryo kita sina nga ginhatag niya. Galing lang lately kaka ka mga Bible scholars bala nga ang ilang ginusubay nila ang tudlo ni Calvin. Kung sumulunod ka ni Calvin, ang tuwag ka ni mo Calvinist, ang iyang movement, Calvinism. So, isa ramang ka-theology, si Arminius, ang nag-founder, si Arminianism, ang movement, Arminius, ang mga followers niya. So, ini nga duwa ka theology, nagasumpukanay na sila. Amor ganing ang iban nga mga churches ang ginadapt nilang doctrinal position or stand sa kay Calvin, ang iban sa kay Arminius. Nagakontra na gida sila. Kita sila sa iban amor ganing ang theology ang iban kwadron no do may mingle do na kwadro bla adulterated ron. Okay, hindi mo mapagsanta natin iba nagatuon man ti kun anong nagustuhan nato kun daban to daban to. So kadon adulterated ron tanan, no? Kita why kita nagapalod in kay Calvin, may mga bagay nga maayo sa doctrine ni Calvin o may mga butang nga hindi kompormiyan.
Sa kay Arminius, may nagustuhan man kita, kung may butang man hindi ka nagustuhan. So kita, balance lang ta. Pero before pa man naglutaw ining duha nga ini, ka theologian nga ini, ang Biblia, iyan nakatudlo, ang kaluwasan is may ara na eternal security kag assurance of salvation. Bisluway pa ni sila nga duha, naglutaw ang ilang mga teaching. Ginasurvive da ka mga Kristiyano sa pa. Naglutaw lang sa mga 1500 ang ining theologian sa ini, si Calvin, John Calvin, si Martin Luther, mga Protestant ina sila sa ibaban kaugalingon nga religion. So before pa man nagtaw sila, may ginasubay nga ng mga Kristiyano sa pa na ginatudlo sa pulong sa inyo. Di lately, tunaan nato nila nga mga kung ano ang ilang mga teaching. Kaya ni, ang ginsabit natin nga ang Biblia, ginatudlo niya ang okay na about theology, the science of God, about the Lord Jesus Christ, about the Holy Spirit, about man, about the church, the scriptures, the angels, Satan, lustings, and salvation, no? Kag iban pa nga ginatudlo kang Biblia. Okay? Kasi nga pagkainan na nami madyang baltudlo bala kang that side of the lustings, Bible prophecy. Isang nagligad lang, no? Nor ang atong madyang world na ini. Pero priska pa man ang natabo to sa may LA fires na to, no? Bado pa pumalagsakan man to nga na hitabo, no? Just imagine ang syudad, majority kang syudad, population niya na tukok ang kalayo nga to. Pumalagsakan to. Tari naman sang 28. Magligad lang nga tagangan dito sa Thailand, na? Kita niya? Bangkok, Thailand. Kaganda no, may portion na malapit sa Myanmar man, no? So sa boundary line, mga subay sa kalibo to ng kalamatay. Sige gyapon ang isip kon ang dami subit. Tumalagsahan. Kamura, no? In a world, so magtatong sa pulong sa Diyos, nagasanag ang pulong kang Ginoo. Okay, karon ang nakita kagid naton diri sa pulong sa Dios, kita nga mga Kristohanon silang sang Bible kaya mura natin nga ang Biblia nagtudlo ka natin nga magmialam. Ano tuloy dito kay na ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 from verse 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Si Paul naghambal, ang ginambalan niya si Young Timothy. Si Young Timothy, kamatanon niya tanan nga pastor. Kag ginsambit ni Apostle Paul in verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Ginsambit ni Paul, halin sa imo pagkabata, meaning halin pa sa pagkabata ni Timothy, gina-training ka na ni Lula na kang nanay. Nang si Lula na kasi nanay niya, Christian niya sandang ang tatay niya kanya Greek. Siguro base sympathizer, base kung unbeliever or what. Kung basta nagbahol si Timothy, halin sa training kang iya nanay, kang lula niya, kay mga Christian sila. Kagkabati ni Yang Timothy ngayon about Apostle Paul, si Yang Timothy, mayroon ti kang duwa-duwa, nagsunod ka na kay Apostle Paul. Kaging training ka na ni Apostle Paul sa ministry, kag nangin young pastor pa na. Amura naging hambal ni Apostle Paul diri kay Yang Timothy, sa verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Nagapaalam sa imo sa kaluwasan ang pulong sa Diyos. Halin sa imo pagkamata, training ikaw, ina nagapaalam sa imo. Sa kaluwasan, may mga tao nga damo credentials, damo ang ilang mga kurso, no? Ang ibang maraka rin nga linagawan sa ibang mga pungsod.
ever learning but not able to come to the knowledge of the truth. Rakara experience nila sa ilang kabuhi. Damo mga credentials and yet sino ang ginamensahe si Apostol Pablo? Ever learning but not able to come to the knowledge of the truth. Siguro, balay na guro, basi buta kan mga libro ra, kung ano ra nga mga binasahan nila, ano ra mga namanaan nila. And yet, why sila nakadangat pa sa pagkilanga sa kamaturan? Diri ang bali Apostol Pablo in 2 Timothy 3:7. 2 Timothy 3:7. Sila Apostol Paul, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kaging sambit man Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8, Colossians 2:8, ang tandang na Apostol Pablo sa mga Kristohanon padto nga time, kay malamo kung hindi ikaw strong nga Kristohanon, pulong kang Dios, pwede ikaw nga mabihag kang alam kang kalibutan, ilabi na gid sang filosofiya. That is why nga sila Apostol Pablo in Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. Philosophy, isa man nga magabihag sa imo, pag magalimbong man sa imo, nga tinindugan bilang isa ka Kristohanon, kung mahuyang ikaw sa pulong kang Diyos. Hindi lang na, philosophy, even science, in 1 Timothy chapter 6 verse 20, 1 Timothy chapter 6 verse 20, tells them that are rich in this world, verse 20, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so-called. Science falsely so-called. Ang siyensya, ginasimbakan tao. Wala ka malaking sa siyensya. Ang problema lang, kaya ang siyensya, nagatukid kung ano ang creation ng Ginoo. Diba? Dapat ka ang credit sa Ginoo. Pero sa tungod sang siyensya nga na-discover kang tao, tungod sang alam, ang tao nagatalikod sa Diyos. Tanda kita sa kapanonan sang teknolohiya na ini, cyber technology o cyber age. Ang tao nagaparayo man sa Diyos. Tungod sang kaalam. Ano sila sa Bible in 1 Corinthians 1:21, the world by wisdom knew not God. Ang kalibutan, tungod sa kaalam, sa kalibutan, waay makakilala sa Diyos. Gina-question kang tao ang pulong kang Diyos. Nga ang hindi mahimo kang tao, mahimo sang Diyos. Kadang mahimo sang Diyos, ang tao, gina-question kang tao. Pareho ka nga kang resurrection. Di paano ma-reconcile kang siyensya ang resurrection? Why ka? No? Di rin magpati ang siyensya kang resurrection. Nakatiyan ang resurrection kaya tungod sa ang resurrection mahimo ka nga natanggahon kang Diyos, hindi ang siyensya ang kaimsun. Pero mo no? The wisdom of this world is foolishness with God. 1 Corinthians 3:19. Okay? Pag ang wisdom kang tao, siling sa Bible in James 3:13 through 18, this wisdom, no, the world by wisdom, siling sa Bible, there is earthly, sensual, and devilish. James 3:13, tabi, James chapter 3, verse 13 through 18. The Bible says, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. Hindi kamo magpamatok sa kamaturan. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
But the wisdom that is from above is first pure, then visible, gentle, and easy to be entreated. Ang word nga easy to be entreated, meaning nga considerate, compassionate, ang ina nga wisdom sa sina nga tao, easy to be negotiated. Madali malumpayan, mga tao ron nga simple ang blag, do madali mo siya maplakitan, no? Ang murang word nga is words nga easy to be entreated. Full of mercy, good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Mura mga tao nga may kalam alin sa Diyos. Kag hindi kalam nga earthly, sensual, and devilish. Nga nagaupos kang paalam kang Diyos. Okay? Tiyan mo na yan, no? Ang aton nga nakita diri sa atong napagtuon in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Nga ano ito na? All scripture is given by inspiration of God and is profitable. Mapinutla nun ang pulong sang Diyos. Hindi din siya mangin useful o kung profitable kung ang tao nag-oppose sini, nagasikway sini sa pulong sang Ginoo. Siguro sila kita tutog kaya time kulang na. Mag-aakit na lang kita. Again, ang pulong sang Ginoo, ang Biblia, nagakaalam ini sa tao sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, ara agad lang kay Kristo Jesus, no? Ang scripture, imong aton nga guide nga ang tao makaangkon kang kaluwasan pagi sa pagtuo kag king focus nga ginatudlo kang Biblia nga ang tao magtuo gid lang sa kay Kristo Jesus. Acts chapter 16 verse 31 ano gani? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sa kay Kristo Jesus lang. Kag ang salvation nga ginambal kang Biblia is a gift. Salvation is a gift. Ephesians 2:8 and 9 ang ginagsambit nita naton and Romans 6:23. Kag ang Biblia, ang kasulatan o kunang Biblia, nagatudlo sa the importance of the scripture na dapat natuntunan. In John 5:39, sa John, ano kaya ito? Search the scriptures, for in them you think, we have eternal life. In 39, no? 5:39. Search the scriptures, for in them you think we have eternal life, and they are they which testify of me. Si Jesus gambal sini. Ginausisa ninyo ang kasulatan, kay nagunaw-na kamo nga sa ila may kabuhi kamo. Nga walay katapusan. Kag sila nagapanaksihon sa akon. Ang Biblia, ang kasulatan, nagapanaksihon parte kay Kristo Jesus. Dagko ng tao nagapangusisa, nagabasa, nagatuon, nagapamati, ang ina nga mapapatian niya nga pulong sa Dios, nagahatag sang kabuhi nga walay katapusan sa mga tao nga nagapangusisa sa sini. Kamura ang importante kang pulong kang Dios, na. Sige, magtakop na lang kita sa pagpangamuyo. Lord Jesus, thank you sa inyong adlaw. Salamat sa imong kapag-upon sa amon. Kasi nga amon padayon mapantun sa imong pulong. Salamat sa presensya sa mga kauturan padayon nga kilapagsalig sa imong pulong. Kag salamat sa inyong amon kapag-ipon. Praying kami sa mga kauturan hindi namon kabahin sa inyong adlaw. Para sila mga puluyan, nagapahuway, may mga ginabatyag sa kalawasan. Ayan sila, Lord, hari nga nagapamati sa amon. Through live streaming, Lord, salamat sa ilang mga pagpamati. Praying kami dahil Charlotte ng Edith, kasi ang mga kapuan kabataan, Brother Noel, and also ng Minda, Toto Reiner, Sister Juby, John Day, Sasha, kag si Banta na mga kauturan na nagamonitor man sa nga adlaw sa imong mga pulong nga nagpakigopod sa amon sa inyong pagtipon through live stream. Thank you, Lord. This our prayer in Christ's mighty name. Amen and amen. Good morning.
Balik po kami sa mga hymn ninyo sa hymn number 8, Jesus Saves. 8. Ready? Sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. But it not a rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. The sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea. Echo back the ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. In the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song to victory. Jesus saves, Jesus saves. Thank you again sa atong song. Atag na itong special number. Meron kita. Okay, we have special number. Okay, welcome back kay Mr. Yeah, tatang special number. Do we have choir? Atata. Para malasi kita.
mag-train kita sa padayon nga pagtindog sa kaunsa na Kristo Jesus. Sige, again, sini nga message ang amban. Sige, kahapon thankful kita, may harap kita nga sa kabataan ng Young People Fellowship dito sa may Kukulo. Okay, thank you ba na ito ng mga young people, siguro kaya sakit man kay may mga lumbraon sa eskwelahan, no? It's okay lang, no? Yan ang tabi kay komplikado. So, pray, kung bakante man lang kita next time, maliyok na panagay ang fellowship ng sa mga young people, no? Kaya na dapat makaakang kita. Sige lang, ito subong sa kabataan na ito, nagatubang kita sa harani graduation, no? Kaya hindi lang practice lagi. Intindihan kita ito. So, sa Japon, thankful kita. Kahapon na nakatibol kita ang kabataan na ito dito. Sige, mag-pray na lang kita for the offering, kaya tanga time na magkakulang, magapangamuyo na lang kita for the offering. May I request Lola Leria sa pangamuyo. Amen. Sige, sa itong mga Biblia, bukas kita tidak sa kaliwa na itong kapagtuon diri sa Pronsa Ginoo. Kaya itong oras kinalagas na ito, it's now, well, us and give us understanding and wisdom how to understand, Father, sa mga pulong mo nga pwede namon magamit kag mapuslan sa among pagpangabuhi. Kag naga-comfort, naga-strengthen sa amon ang imo nga mga pulong. Pagi kini nga pagtuon, okay kami sa Ilang Kristus ng Ginoo. Kabay. Atong gimbasa diri nagambal si Apostle Paul, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Kay balo kita nga ang tanan nga mga butang nagapaghikot sang tingog para sa ikaayo sa mga tao nga nagahigugma sa Dios. Therefore, mga Christian, to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sa mga tao nga gintawag suno sa tinutuyo sa Diyos. Natin na balik-balik talaga ginambal nga kabudlay sa primero, hindi ta maintindihan ang mga plano kag mga purpose sa Ginoo sa kamuhi naton. May mga bagay nga kina-question ta siling Christian naman kita nga may
Nunlad ka dyan ng mga pagtilaw aton nga mga kabuhi. Sa pormiro hindi tara maintindihan o amat-amat no gradually ina-reveal kang Ginoo ang iyang nga tinutuyo o nanura nga bagay sa kabuhi natin. Ipermita man ginabalik-balik ang kabuhi ni Joseph, no? Na uri naman lang ko naman ni Joseph ang plano kang Diyos para sa iya. Sa pormiro wa niya naintindihan. Sa uri na maintindihan niya. Si Job, mo man, uri naman ani Job. Bisan si Apostle Paul ang man. Nga hindi naintindihan na Apostol Pablo ang calling kang Ginoo sa kabuhi. Di kada isa no, sa aton may mga disenyo ang Diyos sa aton nga mga kabuhi. Again, ang bersikulo binbasa naton, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So our study this morning is about how to find purpose in life. Ano ta makita ang purpose sa aton nga kabuhi. Okay? Ang Biblia nagapakita sang athab no. Diri sa aton ginpakita niya man ang mga tao sa Old and New Testament na pagi sa mga butang nga ila na eksperyensya na discover nila ang purpose ang Diyos sa ilang kabuhi. Okay? Pareho diri kay King Solomon, no? Si King Solomon naintindihan ta nga ini siya hari sa Israel. Si King Solomon. Nakita tang writing ni King Solomon, especially sa the book of Ecclesiastes, na masami niya ginhambal darang vanity, all is vanity. Ang ginahambal ni ni King Solomon na vanity, all is vanity, kay tungod ang butang nga diyan na ginasambit niya na eksperyensyahan na rin tagaan. Kag natukiban ni King Solomon nga ang mga butang nga na-eksperyensya niya sadtuan ay duwara man ang iyang ending do nagwan pagani nangin sorrowful pagani ka nangin sadness pa ang gintuga kag mga butang nga gina-enjoy niya sadtuan ay sadness sa iyang kabuhi. Tisling naton how many women sa kabuhi ni King Solomon. Okay? Women, wine, wealth, kag ano pa gid? Amo ang mga butang nga nagpalayo sa iya sa Dios sa kabuhi ni King Solomon. Kag to the extent kasi King Solomon nagsiling all is vanity. All is vanity. The wisest man nga mo si King Solomon who ever lived discovered na diskubrihan niya ang ito nga the futility of life. Futility means the uselessness of life. Waay sang meaning nga matutuod, waay sang hindi useful nga kabuhi ang pagpangabuhi ni King Solomon sa tuanay. Ambot ko na basahan aton sa Luke chapter 12, kublang isa ka manggaranon man nga tao. Di kung sa purpose lang may purpose ang tao ngayon sa Luke chapter 12. Hindi ba lang nga ginistorya niyang kaugalingon niya. Nasiling niya, kalag ko, madamo ka sa pagkabutang sa malawig nga mga tinuig. Siling niya, kaon ka, inom ka, pangalipay ka. Di ba ginsambit nila in the book of Luke chapter 12. Kung sa purpose lang, may purpose sa iyang kabuhi. Na ano siling diri? Luke chapter 12, verse 16. The ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods.
laid up for many years, take thine ease, drink, and be merry. God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Tidiri, ang Diyos sa iya, daw. Kaya ang iyang priority, hindi man ang Diyos sa iyang kabuhi. Ang priority niya, kain sa kabuhi niya, amo ang pleasure, no? Lover of pleasure, ang iya priority. Just like sa kabuhi ni King Solomon, sila natod kay na ang pleasure, amo ang priority ni King Solomon, nga mo man ang nagpalayo sa iya sa Diyos. Kag na-discover ni King Solomon nga butang galit nga temporary use kabuhi nga kinalipay. Amo ni, no? Ang Luke chapter 16, may arap na dira. He fared sumptuously every day. Di ba ang Luke chapter 16, the story of the Lazarus and the rich man. Sa Bible, he fared sumptuously every day. Marahalan ang ginapamayran na, he fared gambal na ang bayad, no? Mga costly nga mga baraklen, mga pagusto nga kuno nga mga bagay nga pwede niya baklan nga mga luxury nga mga bagay. Costly nga mga bagay. Nakita ta ang hindi kang kabuhi niya tungod nga hindi naman priority niya siya kabuhi. So diri si King Solomon, the wisest man, discovered the futility of life. Na nakita niya when it is live only for this world, nga nagkabuhi lamang sa mga kalbutan nga umalagi o kontemporaryo. So nung nakita nato kay King Solomon, para kay King Solomon, Solomon says that life is all about honoring God. Ang matutudli nga purpose ng kabuhi sa isa ka tawo is to honor God, with our thoughts sa atong pangununa and keeping His word sa atong kabuhi. Kay sila ni King Solomon, for one day we will stand before Him in judgment. Kay mag-atubang ang tao sa atubangan sa Diyos dito sa hukmanan. So meaning na ang tanan nga ginahimo kang tao, magabot ang panahon nga ang tao mag-atubang man gihapon sa Diyos. Amo ni ang nakita ni King Solomon sa iya nga kabuhi. Magapanabat man gihapon ang tao. Kaya mo lang sa atong panahon subong ang tao nagapa-disguise, nagahatag sang justification kag alibay, kag pretending ang tao, nagapakuno ang tao, maabot man gyapon ang panahon nga mura sila ni Kristo Jesus nga for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. Waay sang butang nga natakpan nga hindi mapahayag, kag waay man sang natago nga hindi mahibaluan. Bisan magpa-disguise pa ang tao, bisan maghimo pa sang pretending ang tao, sang justification or what, natabunan niya ang mga butang nga ginahimo niya, magabot man gyapon ang panahon mapahayag. Ang problema katong tungtod, sige, justify ka mo dyan sa inyo pwede nga ma-justify nyo. Mabot ang panahon, mag-atubang man gihapon kamo kag kitatanan sa hukmanan sang Dios. Pariyo sa sining acknowledgement ni King Solomon, na sila ni King Solomon, we will stand, sila ni King Solomon, before Him in judgment. Okay? Kaya para kay King Solomon, kung ang kabuhi naton mangin purposeful nga kabuhi, is to honor God sa kabuhi naton. Tahuron ta ang Dios sa aton nga kabuhi, kag magkabuhi kita sa iya, kag tipigan ta ang iya pulong sa aton kagikusuon kag sa aton mga pamunawon. Para kay King Solomon. Kag ang number 2 diri, not only King Solomon, but also King David. Si King David diri, nakita niya ang matutod nga purpose ng iyang kabuhi.
ang kabuhi nga mangin purposeful nga kabuhi is to see life on this earth in perspective. Kada lang diri lang kita sa sini nga kabuhi, pero ginatan-aw ta rin ang kabuhi in the next life. So, sunod nga kabuhi. Ang murang perspective, hindi ka lang pagtanong ang physical, ang material nga bagay, ang tanawon galing aton ang saunhan naton. Amo yung nakita ni King David sa kabuhi niya. Hari ako, may obligasyon ako. Mag-abot panahon na ako bilang isa kari, nagadumaga sa sining nga pungsod, sa sining makatauhan, mag-abot ang panahon na countable ako sa akong trabaho bilang hari. Kasi King David, rigin malamit kay gina-acknowledge niya ang Diyos sa iya nga leadership bilang hari sa mga pungsod. May kahadlok sa Diyos bilang hari. Okay? Nagalikaw sa dapat nga likawan, kag ginapakita niya ang honesty nga pagpangabuhi. Ginalikawan niya ang dishonesty, ang hypocrisy nga pagpangabuhi bilang leader. Now, si King David, for him, is to see life on this earth in perspective. Kaya siling ni David, in Psalm 17 verse 15, sa aton mga Biblia, the book of Psalm, chapter 17, verse 15, nagasiling dira, as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Ang buot pilingon sini ni David nga kung mag-abot ron ang panahon na magpauli na ako sa Ginoo, makita ko na ang nawong sang Ginoo. Ha? Suliton ko, as for me, I will behold thy face in righteousness. Ang buot pilingon nga kung magtaliwan rin ako, while ko diri, mag-atubang ako sa Ginoo kag makita ko ang iya mga nahom. I shall be satisfied. Dito matutun na satisfaction. Kang isa dali ka tao, kung dito rin siya sa luyo sa Ginoo. When I awake, kung bugtaw na ko with thy likeness. With thy likeness. Meaning, ang God likeness diri ni King David. Kaya mo dyan, no, nagapakita man ba sa aton, no, reminder sa aton na ang in the next life, magkaroon kita kang fellowship with God. Kaya manami diri para sa iya ang perspective. Ang perspective na para sa iya, ang kabuhi ko dapat mangin purposeful nga kabuhi ni. Mangin useful ni siya para sa Ginoo, no? Kalitan ko nga akong tempo, samtang naari pa ako bilang hari, himuon pa akong obligasyon, kag ma-please ko ang Diyos sa kabuhi ko bilang hari, kag makahimo ako sa isa ka ligasiya sa mga tao nga hindi nga ginadumalahan ko. Kay akin ini accountability sa Diyos ng akin na obligasyon. Kung tani, amo man ra ang makita sa atong mga leader sa sabong, no? Mga panahon. Subong nga panahon, election kanto, no? Period, election time. Kami nga mga kasimbahan, aming pangamuyo, kamo nga mga leader namon kung sino man kamo nga gusto magpangalagad sa nga atong pungsod. Pangamon sa pangamuyo, ang ngalinang matauhay kung sino man mapilian sa inyo, ang panghusgar kang tao, magpangalagad kamo sa atong banwa, sa atong pungsod, na may kahadlok sa Diyos. Mula rin among napagpangamuyo. Ang amon ara kami gyapon sa neutrality, neutral ground kami kung sino man sa inyo. Kung amon sa pangamuyo nga mag-alagad kamo sa atong pungsod, sa katauhan na may pag-honor sa Diyos. Amo ba si King David na nakita ta? Amo man ni si King Solomon na nakita naton. Ang kabuhi nga may kinutuyo, may purpose na kabuhi. Kag hindi lang na ang nakita ta si King Solomon kag si King David, but also Asaph sa Psalm 73. Si Asaph diri
ang nakita ta kay Asap nga para sa iya ang kabuhi nga ara sa Dios nangin purposeful nga kabuhi in Psalm 73 verse 25. Psalm 73 verse 25. 73 verse 25 nga nagasiling diri. 73 verse 25. Whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. Whom have I in heaven? Di sino? Sino ang mangin akon sa langit? Whom have I in heaven? Di siyempre ang Diyos. But thee, kundi ikaw, sino na? Ang Diyos. Okay? And there is none upon earth that I desire beside thee. Kagway ko ti handam pa sa luta, kundi ikaw. Amura gani gali nga nagatahambal ini ng atong priority gali sa singa kabuhi. Amo ang Dios bisan diri lang kita sa singa life, ang priority ta is God. Kay magabot ang panahon pareho kay King Solomon, pareho kay David, na may perspective si David, kan si King Solomon nga sila niya magawa bang kita sa Ginoo sa ulihi sa in his judgment. Amo man si King Asaph ang iyang nga desire sa sining nga earth, sa sining nga lupa, na may kagarunan pa siya among mag-alagad sa Diyos. Pag, kung dito na siya sa heaven, ang iya tubangon amo man ang Diyos according to Asaph. Kuliton ko sa pagsiling, whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Diyos. Anong busilingon dini para sa aton? Nagambal ini sa isa ka relationship with God. Na? Ang relasyon nga mabakod sa Dios naga-matter siya above all else in life. It mattered above all else in life. Without that relationship sa Dios, kung isa ka tawo mawala sa relasyon sa Dios, life has no real purpose. Wala siyang madudol nga purpose ang kabuhi. Kung wala ginalakip ang Dios sa kabuhi sa sina nga tao, no? So diri ang luyag ni Asaph nga give your life to God, ihatag ang kabuhi mo sa Dios, and let Him driven your life with a purpose. Tuguti nga ang Dios among maga-driven sang kabuhi mo nga may isa ka purpose sa imong nga kabuhi. Diri kita nga mga Kristiyanon, luyag sa Diyos nga pukawon ang aton nga atensyon. Anong aton nga purpose sa sining kabuhi? May isa ka bantog nga preacher nga nagpakita siya sa 5 kabutang sa mga Kristiyanon nga ang kabuhi sa mga Kristiyanon dapat tiling niya ang 5 kabutang nga dapat aton himuon nga mangin isa ka purpose-driven life. Number 1 is worship. Magsimba sa Diyos. Alagaron naton ang Diyos. Living a life centered around God and offering Him real worship. Ang pagsimba sa Diyos. Okay? Na-remember ko sa mula sa pamatanan pa ko, uhaw ko sa pagsimba sa Ginoo. Bisan raya, ginakadtunan ko mo. Gakadto ko sa Banati, raya ito nga si Bana, gakadto ko sa Haro. Kaya gusto ko mag-fellowship sa sina nga mga tao. Sa uli, naiintindihan ko nga temporarily nga ang tao kung hunger siya at thirst siya sa mga spiritual nga bagay at sa fellowship, makadto gito. Amura kan experience na sang pamatandaan pa ko. Kag gutom ako sa pulong sang Dios, uhaw ako sa pulong. Ang obra ko karabilog nga daw basa lang nga basa kang Bible. Amura gali ang mga tao nga amura sa ni David, no? Uhaw siya sa pag-alagad sa Dios. So worship, living a life centered around God and offering Him real worship. Kag number 2, fellowship. Fellowship, loving and connecting with God's family, experiencing real fellowship.
Ang mga fellowship kinahanglan ni kami nga mga pastor sa mas ABC Rabaw. Dumamit na kung hindi ka maka-intra dito, maka-join sa mga fellow pastors mo, fellowship. Kadami isang Brad, Brad Sam, kadami isang fellowship. Kasi, kaya mura, no? Bisan diri sa aton, nag-create kita kang mga fellowship, kay kanami na mag-mingle kita sa mga fellow Christians. Isa na kabagay na kuha nato, no? Ano kasi sa Bible? Not forsaking the assembling of ourselves together. So pareho kita kang baga, nga kung magtipon ang baga, the more na nagbaga, nagakalayo siya, nagabaga-baga siya kung damo, katingog. Pero kung separate ka lang din mo, yung tingnan mapano. Why saan nagapasiga eh? Amurang fellowship. Number 3, discipleship. Discipleship means growing in spiritual maturity and becoming like Christ. Amurang discipleship. Nagatubo kita spiritually, no, sa Ginoo. Discipleship. Nagapan kita, no? Nagapangwin kita sa souls. And number 4, ministry. Using your gifts and abilities to serve God and others. Amura ang ministry. Dapat nga may involvement, dapat may participation, basta sa ministry. Ginatingob ang aton mga hiyas, ang aton mga talents, ang gift, ginatingob naton sa tion nga mag-alagad kita sa Ginoo. Hindi lang siguro nga ako lang pirmi ang patian nyo, no? Sa paghambal, sa pulong ng Diyos, ay kung ano man ang aral sa inyo nga pwede nyo ma-impart, basta nga nagatingog kita, isa lang katinutuyo natin is to worship God, to honor God sa pamilya natin, and to serve God. Card number 5 is mission, sharing God's love and message with others through evangelism. Pagi sa pagpangdaog sa kalag, pagi sa pagpalakpak sa pulong sa Diyos, ang paraton na mission, sharing God's love and message and His message to other people. Kaya ang aton nga ministry, ari, pilaran ka years, 24 years na ang aton street preaching ministry. Diri sa merkado sa Gimbal, sa una nakapanglugayaw kami sa Igbaras, sa San Joaquin, sa Miagao, may dituron nga mga alagad mga Ginoo nga nagapanugod dito. Din pagid sa Haro sa una, Pastor Albito, gin-sacrifice na namon for how many years? Sakay lang kami sa motor ni Pastor Albito. Gaangkat kami nga duwa ni Pastor Panganiban, kanto kami sa sa Mary Mart Mall, wali kami to. Tapos namon wali, masaka lang kami to ibabaw kag mapasiar, dugay-dugay. Mapauli, amula ra na amon. Ti kon may sulo sobrati, burubugnaw ka mo sa lugar nga mabugnaw. Ha? Nga dumabol man ang katapoy mo. Kaya mura aton nga ministry, no? Amura nga aton nga mission. Ang aton nga ministry, bisan why no to nakita namon na sitwasyon dito, ang ang Trumpa ministry for 5 years rin dito sa atin. Nahapay, no? Ginsugdan sa to, sa pion ng pandemic, nagapadayon. Damo ang naga-appreciate kang ministry, kang Trumpa ministry. Kaya ang ministry natin ngayon, why ka naman ang ibang rin nagkakanagli, no? Nagkatandem sila kang ministry man. So, mura ato nga mission. Kaya mura ang kabuhi na driven, no? Nga kabuhi, a purpose-driven life natin. Dapat, i-allow talang ang Diyos na nga may plano siya, may tinutuyo siya sa aton nga mga tagsa kabuhi. Again, para kay King Solomon, ang matutunan nga purpose-driven life is to honor God, live with God, keep His words. Si David, love God, know God, and glorify God. Si Asaph, give your life to God and let Him driven your life with a purpose. So, kaya mo ni ang kabuhi nga nakita naton nga luyag sang tatlo ka tao diri nga ipahayag man sa aton subong sa panahon. Tungutan ta lang nga ang Dios kung ano ang mga plano niya, mga tinutuyo niya, no? Lately, i-reveal it isang God, amat-amat para sa aton panunong iya nga mga tinutuyo sa aton mga kabuhi. Na? So, i-allow ta lang ang iya nga kamot sa pagpagamit sa aton. Kita nga mga anak sa Dios,
Diya tabi kita nga body of Christ, no? Di ang body, di ba, nga may members, may kamot, may hands, may feet, may nose, ano kira, ears, eyes, mouth, anything sa aton body. Isa ka lawas, pero may lain nga member sa aton lawas. Ang humandra, ang buluhaton sa Diyos. Kita nga dapat functional ang member kang lawas, dapat nagagiho, nagahulag ang membro kang lawas ni Kristo. Sa ministry, dapat nagahulag kita, nagaisa kita. Hindi man pwede nga ang trabaho kang kamot, ubrahan ka tiyan. Hindi man pwede nga ang trabaho kang mata, dulunggan at mahimo. No. Kundi kada isa may function siya nga iya. Pero nag-contribute sa isa lang ka house ni Kristo Jesus. Na-bless ako sa buhi pa tong si maestro namon kasi Pelasol. Pinsulatan niya kami. Bugin sulatan niya. Sulatan niya ko. Dito kami sa pinaka-remote gid nga lugar na hindi ko matagdan kang sarakyan kag nag-start dito mga lules elements. Why mas nagatandog sa amon kasi man mahilat amon mga tinatuyo na purely pulong kang ginawa itong pinadala. Di Slim Pastor Pilasol, ang mga buta, ang mga lugar hindi naman palabot, nga malabot ninyo, sila niya ga-appreciate gid ako sa inyo. Di sila niya ang Ginoo ang alagaron naton kagaamon nga among pagpangamuyo nga ana kamo sa protection sa mayad nga lawas kag ang lugar nga di namon malabot. Appreciate natagdag ko sa sulat ni Pastor Pilasol okay nga bisan diyan kamo sa tinatalugar nga tama kapudlay may nagapangamuyo kag may mga tao nga naga-appreciate kang atong trabaho. Kasi kanami sang grafyagan. May isa man ka pastor sa nagka-fellowship ibay dito sa bukid siling niya kami nga dito sa Idalom sa Ubos. It doesn't mean nga superior kami sa inyo nga hindi kamo sa bukid. Inyo simbahan kamay, ang inyong nga membro kamay in terms sa financial hindi ka stable kami dito sa Ubos. It doesn't mean nga inferior ka mo. It doesn't mean na you are low in capacity. Hindi nga, it doesn't mean na mas manubo ka mo nga kalidad. Low quality ka mo. Preachers, hindi. Sige nga pareho lang kita, patas lang kita. Amo alagad sa Diyos, kanya alagad pa sa Diyos na dapat magbinuligay kita sa bulaton sa Ginoo. Di kami mismo nagkakatandog kang mga memorable na mga kinaiya kang mga lagad sa Diyos. Namang ministry, di man dyan pwede mo, kundi dapat mangin-kwan kita na pagkagan. Partnership, binuligay sa ministry, hindi maghinisaay, hindi mag-imo kang mga bagay hindi dapat. Rather, mag-encourage kita sa isa kag isa. Magbinuligay kita. Kahit ka na natin tsimpo, ato nga time, samtang ginagamit karang yung amurang pagkakapag na? Hoping and praying kita ng mga anak sa Diyos. Ang panahon naton tubong do karalitan gid man amura kani nga nagligad lang blad taga pagpangkitan tanda kita kang mga balita sa panakungsod kanaligad lang gid ngadlaw nga it's my thoughts di hatabo sa Bangkok Thailand nga to kamalag pa no malag sa mga Kaya mura, no? Hoping and praying nga kalitan ta naton tiyempo, paggamit kita sa Ginoo, kag ang kabuhi nga may purpose nga kabuhi. Sige, magatakap kita sa isa ka pagpangamuyo sa Ginoo. Lord Jesus, thank you again sa amon nga sining adlaw, sa amon Lord nga pagtipon liwat sa pag-alagad sa imong mga pulong. Praying Lord, nasa gyapon ka magatag strength sa imong mga alagad sa nagakalain namon mga kasimbahanan sa diin paano mo gamiton ang mga alagad, Lord, ikaw mag-strengthen sa ila, mag-comfort sa ila. Ikaw magahimuno sa ila mga kinanglanon. Ikaw, Lord, magapamati sila mga pagpangamuyo, sila mga concern. Awan man pangamuyo sa mga kauturan nga may ginabatyag sa kalawasan. Lord, muligi, Lord, ay yung makanakat. Ikaw mag-entertain sa ila, mag-comfort sa ila. Praying kami sa mga kauturan. Kag sa amon mga utod sa ibang nga pungsod nga malayo sa pinalangga sila kabuhi tungod sa isa ng katinutuyo sa tungod sila trabaho.
Lord, ikaw magpamati sa ila pagpangamuyo. Mayag nga lawas para sa ila. Kag salamat sa inyo man nga adlaw sa amon nga pagtingog. Salamat sa amon nga time nga makaalagad kami sa inyo. Kag ginigid ang amon nga pagpasalamat sa liwat, kag sa amon mga estudyante, amon mga young people, para padayon Lord mayong lawas. Sa amon Lord nga mga ginikanan nga may mga litinderon man sa mga kabataan. Praying man Lord, ang ilang nga pagnegosyo padayon. Salamat man sa amon nga mga katigulangan just like Lula Leria. Thank you Lord sa iyong mga presence. Sa padayon nga nag-obdanay kami sa pag-alagad para sa imo. Thank you sa sining adlaw, kaginigid ang among pangamuyo sa liwat sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen and amen. Good morning everyone. Magatakop kita sa akon kalantahon. 12:35. Hymn number 72 sa aton nga kalantahon diri sa sining nga taon. Remind me, dear Lord. Sing. God is my love and rooted to my heart. I just borrow, they're not my own. Only Jesus let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Hold back the burden of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, and you must stand to forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the nails on His hands. But you took the Lord to Calvary to die in my stead. How He loved me, I can't understand. The burden of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human, stand to forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Amen. Sa atong pagtakop, sa liwat pa namin natin si Brother Sam sa pagtakop sa atong pagtakop ng mga Our Heavenly Father, salamat din sa mga adlaw, salamat sa kabuhi, pinakapula mo sa amon, patawara kami sa amon mga kasalanan, mga sayong magpagyan ng una, nahambal at mga nabuhat, patawara kami sa amon mga kasalanan. Lord, nagay kami kaninong sa amon nagitusuon, nagay kami Lord sa kasadya sa amon paminsaron. Lord, magagimuno sa amon mga pinanglanon at adlaw, mga pinawatkon, may problema, may kasadya, may kasakit, o inatanan, pinapasalamatan na mo. Salamat sa mga pagpakamaayo, magkakabot sa kapulinan. Salamat sa Panginoon. Salamat man Lord sa kaluwasan. Salamat sa ikong kaayos sa kabuhi namon. Salamat sa imong katulong. Salamat sa imong gugma, wala ko disyon. Salamat ni Lord na wala kay nagapakulang, nagapabaya sa amon, sa biyak sa amon mga katulong.
panahon, sa biyak sa tipo nga mainit, kasi sa biyak na kulang sa buhay na nag-atag ka Japon sila sa among galingon, Yes. sa among lawas. Nagain na kami ngayong lawas sa daw. Lord, nagay kami safety, hindi kami nagakanto, safety kung kami nagapakanto at pagkulit sa amon halin trabaho. Lord, nagay kami Lord sa nasadya sa pagibusong sa nagakapungi, nagapakanto sa iyo. Salamat din Jesus Lord, kay ma'am, na nagasakripisyo. Salamat sa ilang kapungi na naging pagpakamaayo sa amon. Salamat pa sa ilang kapungi na nagapadayon na makita namon na nag-inspire sa tagsa-tagsa sa karibot na magtrabaho pagit sa imong ministry. Salamat din Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.